Anong oras na ba? Makapag-unbox na nga. So welcome to my vlog. Hindi lang ang unboxing to, halo-halo na nandun. So habang nasa outdoor tayo, don't forget to like and subscribe. Panoorin yung unboxing ko. And welcome to Robust page. See you man! Hi guys, it's tayo. Tagal tayo hindi nakapag-unboxing. Busy sorry. So ano tayo unbox ngayon? Power bank. Bumili na ako ng dalawa nito, 10k noong December. 10k mAh, tapos ngayon 20k mAh. So tara, proceed muna tayo sa unboxing para makita nyo kung may nanggugulo sa akin. Proceed muna tayo sa unwrapping and unboxing, tapos balik tayo sa main cam para makita nyo kung anong klaseng power bank to. So guys, yun na nga, nakita nyo na yung ating bagong power bank na 20k mAh na may maximum output capacity na 22.5. So, kanino ko i-recommend to?
Well, marirecommend ko to sa mga taong gumagamit ng mga phones na kailangan ng fast charging. Sa GT 20 Pro ko, malamang kaya nito mag-charge ng in less than 2 hours. Yung 5K kaya niya. Kaya lang naman kasi mabilis mag-charge yung phone ko kahit naka 5K siya kasi naka 45 watts na power brick. So kung ito gagamitin mo, 22.5 lang. So hindi nating babawasan ng 1/4 yung charging speed niya or 1/2. So gawin natin mga 1 hour and 30, 1 hour and 40. Hindi naman sama kasi na-charge mo. And then pag na-full charge naman yung phone, aabot din naman ng more than 14 to 18 hours regular use. So hindi naman sama. Tapos 20K, 5K yung phone mo, siguro makapag-charge yun ng mga 4 times dito. Tapos yung pang 4 mo, siguro hanggang 80 to 90. Masaswerte yung kaabot na 100% din. So yun pwede rin to sa relos kung meron kayong low power consuming na watch pag nag-charge, mga fitness, tawag dito, mga nakamiban kayo or active smartwatch or iba pa, kaya niya. And then para sa mga earphones, so ito low charge din yung kailangan nito. So pwede ito para makapag-charge. Siya na mag-adapt automatic dun sa device na isasaksak nyo. Ito nga pala, no? Hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo. So yung isa is yung regular, ito yung mabilis, and then ito yung 22.5. Yun yung pagkakaintindi ko dito. Yeah. Kasi yung nasa gitna na Type-C, may ampere siya na 1.67. Yung dalawa, ang kaya lang niya ay hanggang 1.5. So, lamang ng 0.12 amperes itong gitna. So, hanap niyo na. By the way, yung charging time nito, kasi yung 10K ko, parang nag-charge yun ng mga 3 hours 30. 3 hours 40 pag na-drain na since 0%. And then, siguro ito, since 20K. So, times lang natin. So, kung mag-charge kayo ng around 18 watts to 20 watts na power bank, siguro mga 6 hours or 5 hours full na to. Depende pa sa natirang power level niya. Hindi ko na na-compare kasi yung isang power bank nasa bag, madumi. Yung isa naka-charge sa solar. So, hindi ko rin mapakita sa inyo. Pero just to let you know, exactly the same itsura nila. Pati yung design. As in, pinataba mo lang and then pinalaki mo yung capacity ng power bank. So, yun na. Anyway, kung may tanong kayo, don't forget to comment na lang. Tapos, if may gusto niyo yung video, makiliti kayo sa video to. Hindi naman masyado. Pa-like na lang and share and subscribe. Subscribe ko yun. Kailangan ko na subscribers lang. Tapos, try kong gawa ng shorts ito. I-compare ko sa 10K na power bank. Again, kung may tanong kayo, comment lang kayo. And then yung details ni seller, yung link, ilalagay ko na lang link lahat sa details nung video natin. So, tapos ililink ko na lang din dito yung along the video length nitong unboxing natin yung yung nakakain ko lang yung video ng unboxing ng 10K power bank naman kasi ito 20K. So yun na. Sana nakatulong. Summer pa rin. Tis-tis lang tayo sa init. Ingat kayo. Happy Saturday. Okay, thanks. Bye. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.